Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ako, chika-chika na naman tayo ng walang katapusang mga kwento. Kwento sa buhay. Excuse me. Excuse me. Sa buhay natin, no, mag-asawa, halimbawa, tayong meron ng mga asawa, kailangan talaga nating alagaan. Hindi lang yung mga mag-asawa, syempre. Kailangan nating alagaan yung sarili natin na mag-ingat tayo na hindi magkasakit para makapaghanap buhay tayo dahil meron tayong mga inaalagaan na mga anak. Kailangan nating ingatan na natin mga sarili para magampanan natin yung mga tungkulin natin bilang magulang. Dahil kung magpapabaya tayo, syempre, hindi tayo makakapaghanap buhay pag nagkasakit tayo. Kaya, mga maday, mga paday, ingat-ingat din. Diba yung iba, halimbawa, may sakit kang arthritis. O di, hindi naman kasi yung arthritis naman manageable naman siya, 'di ba? Halimbawa, no? Manageable naman siya. Eh bakit ka kakain ng mga laman loob or mani or yung kung ano yung nagpapataas ng uric acid mo para hindi lumala yung arthritis mo. Syempre hindi ka makakalakad noon. Paano ka na makakapaghanap buhay? Kung meron kang sakit, di syempre, nakatingga ka dyan, nakaupo ka na lang dahil hindi ka makapaghanap buhay. Eh, paano yung, pwede ba tayong hindi kumain sa isang araw dahil hindi tayo makapaghanap buhay? Hindi naman, di ba? Kaya, ang point ko dito is, alagaan natin ang sarili natin para sa pamilya natin dahil hindi natin magagawa yung mga gawain natin if ever na magkasakit tayo. Kaya laban lang tayo sa buhay, mga inay. Nahihirapan na tayo, edi magpahinga muna. Huwag mong abusuhin ang sarili mo dahil baka magkasakit ka. Bilib ako sa mga OFW, no? Kasi sila na mga magulang, kahit pagod na sila, at saka, pagod na sila, wala silang magawa kung hindi magtrabaho ng magtrabaho. Diyos na lang talaga ang nakakaalam, no? Yung, halimbawa, mga tao, yung mga pagod na nga yung katawan, pagod pa yung isip, pagod na lahat. Kaya laban lang.